This is my Bible. Buksan po natin sa John 15, verse 1 to 11. Ang tunay na puno ng ubas. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanyang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin, gaya ng sanga, ay itinatapon at natutuyo. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, inihahagis sa apoy at nasusunog. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Napaparangalan ng aking ama kung kayo'y masaganang nagbubunga, at sa gayon kayo'y magiging alagad ko. Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo, manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Kung paanong tinupad ko ang mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapasa inyo ang kagalakan ko at nang sa gayon ay malubos ang inyong kagalakan. Inganawa ng Panginoon ang kanyang salita upang tayo lahat ay mapagpala. Praise. Come on, let's bow our heads and pray to the Lord today. Let this word of truth, the word, for in the beginning was the word, and the word was God, with God, and the word was God. Lord, you are the word, the bread of life, you are the very word, Lord. At isang salita sa iyo, Panginoon, ay na magbabago ng aming mga buhay today. That's why we humble ourselves to again speak to your people, Lord. Speak to us again today. Hallelujah. As we sing this song to Him. Kagalakang mula sa'yo'y kalakasan ko. Nais kong manahan sa presensya mo. Buong puso, buong lakas, isip at kaluluwa, Panginoon, minamahal kita. Ikaw ang aking buhay at pag-asang tunay. Sa bisig mo, Panginoon, ako ay himlay. Tamis ng iyong pag-ibig, nadarama ay langit. Sa piling mo, Panginoon, kailan may di ka pagpapalit. Isa pa, kagalakan namin, O Diyos. Kagalakan mula sa'yo'y kalakasan ko. Ang nais ko'y manahan sa presensya mo. Buong puso, buong lakas, isip at kaluluwa, Panginoon, minamahal kita. Ikaw ang aking buhay
nadarama ay langit. Sa piling mo, Panginoon, kailan may di ka'y pagbabalik. Ikaw ang aking buhay at pag-asang tunay. Sa bisig mo, Panginoon, ako ay hihimlay. Tamis ng iyong pag-ibig, nadarama ay langit. Sa piling mo, Panginoon, kailan may di ka'y pagbabalik. Sa piling mo, Panginoon, kailan may di ka'y pagbabalik. Sa piling mo, Panginoon, o kailan may di ka'y pagpapabalik. And that is what we will be discussing today. Ang kalakasan na nanggagaling sa Panginoon. Pakisabi kalakasan. Yan. Ano yon, no? Lagi natin inaawit itong mga nakaraan, di ba? Na inakanta natin, the joy of the Lord is our strength. Kanina, I'm trading my sorrows for the joy of the Lord. Okay? Ito po ay nagbibigay ng kaligayahan sa isang lingkod. Sino ang mga lingkod ng Panginoon? Taas ang kamay? Sino? Lahat tayo. Amen? Ang kalakasan ng Panginoon ay sapat na para malagpasan ang bawat pagsubok na iyong kinakaharap. Proverbs 10:28. Pakibasa po. Hindi ko pala nabigay agad to. Sunod po, John 15:4. Pakisulat na lang. James 1:2-3. Pakiano na lang, pakitulungan ng mga para mabigay. Mabilis tayo mamaya. Pero pakilagay dyan sa online. Yan po ang ating official poster. Si Elaine po may gawa niyan. Siya po yung nakakatuwang natin sa media team ngayon, no? At sa lahat ng mga posters, kung mapapansin nyo, nag-upgrade po ang ating mga dahil din naman sa kanya. And i-release na rin namin yung logo ng Metanoia hopefully this week. Yung t-shirt din, no? Na magsisilbing fundraising din sana, if ever. And also, yung I Kid You Meet poster ay binubuo na rin po namin. And sige po, Proverbs 10:28, pakibasa. Kawikaan 10:28, ang pag-asa ng matuwid ay may magandang kahinatnan, ngunit ang pag-asa ng masama ang dulot ay kabiguan. And the hope of the righteous brings joy, but the wicked expectation of the wicked will perish. No, ito po yung ibig sabihin ng Panginoon, na kalakasan ng Panginoon para sa atin, pinaging dapat, no, ng Panginoon ay meron tayong pag-asa that it should bring joy and then strength, no? Ngunit ang bawat isa ay pilit na ginagamit ng sariling lakas, kung gayon ay mabilis po silang mapanghinaan sa mga hinaharap na pagsubok. Amen? Lahat naman po tayo na mapanghinaan, no? Sabi ko nga po, wala pong Kristiyanong hindi inaatake. Kapag may nababalitaan po ako na, ay kasi inaatake siya, wala hong good news, no? Good news, no? Hindi lang kayo ang inaatake Kristiyano. Okay? Hindi na ho bago yun. At sa biyaya ng Panginoon tayo tumatatag, pero wag na po kayong mabigla kapag inaatake ako, no? It's a normal thing. And magalak po kayo, inaatake kayo, kasi ibig sabihin, hindi nyo kakabis sa tanas, no? Yun lang po yun. Okay? Sabi sa John 15:4, John 15:4, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. yan.
Ito po yung mensahe ng Panginoon para sa mananghihina kasi nga daw po marami ang nagpupumilit pa rin ng sarili niyang lakas. The goal is to abide, no? Pakisabi abide. Pag sinabi pong abide is to stay planted, seated, or to stay, no? To be there. Saan kayo mag-stay? Abide in me and I in you, says Jesus, as the branch cannot bear fruit by itself. Marami tayong pinaghihirapan sa buhay na ito, na kung saan nahihirapan tayo mag-produce ng fruit, no? Be it disciple, be it financial matters, pera man yan, ano man, no? Or anything na nagbubunga sa atin, love, joy, peace, the 9 fruits of the Holy Spirit, na hindi magkabunga-bunga, no? Sometimes we force it to the point na tayo ay napapanghinaan na. Dahil, syempre, pag dumadating yung pagsubok, dito dapat gamitin ang mga bagay na ito, no? Kung kaya't patuloy pong pinapaalala sa atin ng Panginoon na ang Diyos ang lalaban, the battle is the Lord sa inyong mga pagsubok, ngunit nagkakaroon po ng kalituhan ang iba sa kanilang mga pagsubok. Kung minsan po ay akala na ito ay pag-atake ng kaaway, ngunit ang ilan pong pagsubok ay upang tumaas pa ang pananampalataya nila sa Panginoon. Minsan kapag nahihirapan tayo, akala natin mayroon agad alam mo yun, si Taning na naman, lagi nga kanta, diba? Siya na naman, nasisisi. Siya na naman may kasalanan. Deliverance is one thing, no? Kaya pag niti-deliverance kayo, for example, lumutang yung mga lason, diba? Ay, kasi may ganito, nepalites, or ganito, Nephilim spirit. May kaluluwa nakapasok, kaya magagalitin ka ngayon, or nalusutan ka, kaaway. That is one thing, no? May ambag ho sila in the spirit. However, may mga bagay sa atin, sa buhay natin na may tinuturo po ang Panginoon no? At hindi rin po natin pwede ibigay sa karga lang lagi yung burden na kasalanan nito, no? Kaya ako yung naging ganito. Pero huwag po kayo makondemn at the same time naman. However, meron po kasi tayong gaya nga na tinuturo nitong manakaraan, if you remember still, the grace of God allows you to will and to work, no? Biyaya ng Diyos, bibigyan ka ng desire at the same time, the ability to work, to do for His will. Okay? That's why it's a two-part thing. Dahil sa biyaya ng Diyos, you go. Sabi sa James 1:2-3, pakibasa po. James 1:2. Yes po. James 1:2-3. Aba. Count it all joy. Magalak kayo. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Hebrews 12:11. Count it all joy, my brothers and sisters, when you experience trials of all kinds, no? For the testing of your faith produces perseverance. Sige po, Hebrews 12:11. Hebrews 12:11. Habang tayo'y itinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Ngunit pagkatapos niyon, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Alam niyo po, ang laban natin sa Panginoon or ang ating tahakin sa Panginoon ay puno ng very much rebuking, no, of us. Kasi sabi ko nga, doon tinuturo sa atin, the Bible is a mirror. It shows the parts of you. Pinapakita nito mga bahagi sa buhay mo na hindi ka gala, no? At hindi ka aya-aya. Kaya it's very important to read the Word. At the Lord tests your faith, no? Wala tayong sariling faith, no? Pero when, for example, you have the Word of God, no? Na nabunaba niya, He will test yung mga bagay na iyon sa inyo. Talaga ba? Na hanggang dulo, no? And when He disciplines, wala hong masarap na disiplina, no? Kung gusto nyo po lagi ng encouragement, I'm sorry to say, no? But the very Word of God says it plainly sa Bible, no? That He disciplines the one He loves, no? Sa taas po ng mga verses na yan, ang tinanggap yung spirito ay spirito ng pagiging anak. Hello?
Hindi spirito ng kung ano-ano, no? But spirito as a child, as a son. And as a son, you have a father who sees and rebukes you for everything, no? May tatay na nag sasalita kung paano, okay anak, ito yan. Okay? Marami po kasi daw tayong mga na atake na akaaway, akala natin, uy, napapanghinaan ko. Hindi natin alam, sinusubok tayo ng Panginoon, no? Sa mga bagay na iyon. In your families, for example, away kayo. Hindi mo pwede masabihin na atake ng kaaway yon. Lahat I mean, pwede yon. Pero, minsan tinuturuan ka ng Panginoon to be patient with one another. No? Saan pa? Sa finances, no? Minsan akala mo, hindi ka pinagpapala ng Lord. Hindi ka niya binibigyan. Oh, Lord, bakit di mo ako binibless? Ang tagal-tagal ko na nag-pray. But really, the Lord is testing your faith in Him. Because He is God. He is a Father. Tomorrow, I will be teaching yung principle ng Matthew 6 of prayer, and I'm very glad of what the Lord is teaching. Pero, He is God. You have to understand, God is God. And He is higher than anything, than anyone. So, technically, yung payo niya, wisdom niya, higher than kahit anong emotions mo, no? Or anything you think. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na, Lord, bakit ako kinakaaway? Sabi nga sa, kahit ng pangako na Panginoon, you prepare a table before me in the presence of my enemies, there should be joy, no? Ito yung sinabi ko sa mga nakaraan sa kanila, ang default mode natin as Christians is to maintain that sense of peace and na talagang kalmado ka lang lagi sa presensya ng Diyos, na may joy pa din regardless, no? Oo, nahirapan ka, pero you stay that way na, Lord, okay, ano sinasabi mo? Anong gagawin natin? Ganun po, no? Ang ibig sabihin ng ang Panginoon ng lalaban para sa atin. Recognizing na it is not ours, no? Hindi tayo. Okay? Pero wag niyo po lahat isipin na atake ng kaaway. Minsan may tinuturo po talaga si Lord Upang sa ganon, ang pananampalataya ninyo sa Panginoon ay makapagbigay ng kalakasan na galing sa Panginoon para sa Kanyang lingkod. Dito po kayo lumalakas. The testing of your faith produces perseverance. Sa Tagalog, to withstand. Pagpapatagal, no? To muscle, no? Sabi nga po sa, is work out your salvation with fear and trembling. Nag-work out, no? Hindi lang sa physical na katawan. At para sa mga nag-gym dyan, you know what is needed in order to gain muscle. It needs discipline. It needs rigorous training, talagang focus, no? In order to have muscles, no? At ganoon din po sa Panginoon. The testing of your faith produces perseverance. Gusto nyo tumagal sa lugar na ito sa Panginoon? Allow the Lord to test you. No, and do not question His authority. Because every time you go to testing, He is there, no? Ano ang sinasabi niya? Ngunit ang isang lingkod po ay nangihina ng mabilis kapag po siya ay mabilis din mag-alala, pilit pong sinasagawa ang kanyang sariling plano. Kung kaya't muli pong pinapaalala ng Panginoon na ang kalakasan ng gagaling sa Kanya ay kaya po niyang ibigay sa inyo at makakapagbigay din ito ng kalakasan upang masagawa ang mga bagay na pinapagawa ng Panginoon sa inyo. 1 Corinthians 15:58. Sige, medyo dulo yan. No? Ang pinasabi ng Panginoon dito, meron tayong mga self-plans, no? Na sariling kayod, sariling palo na talagang tinatanggal ng Panginoon sa atin kasi nga ayaw niya tayo mahirapan, no? Yun lang naman ang nais ng Lord. Sige po, pakibasa, nahanap na. 1 Corinthians 15:58, kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Man, that is joy. This is joy, no? Knowing that your labor in the Lord will never be in vain. If you are laboring for the Lord. However, may mga bagay tayong ginagawa na pang sarili. That's why nauubos yung life force natin. Para tayong drained every day. Para tayong pagod na pagod. Kaya kapag dumaan ka na sa pagsubok, wala na. Bagsak ka ulit. No?
or shaken ka, okay na po ma-shake, no? Pero you should be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord. Abounding meaning talagang sumasagana sa gawain ng Diyos. Ito po yung goal ng Lord, no? In every work, the work of your hands should be prosperous, successful. Ito po yung nais ng Lord sa atin. Okay? Naintindihan po? Para masagawa yung pinapagawa ng Lord sa inyo. Ano pinapagawa ng Lord sa atin? Ha? Alam niyo po ba pinapagawa ng Lord sa inyo? Direction nyo sa buhay? Kaya niyo po siya sagutin. Lord, anong pinapagawa ng Lord sa inyo? Kumanta bilang backup? Ay, hindi. Mag-song lead. The calling was never this, no? Or in any performative stage. The call was to, first of all, He called us to Him first, which is to follow me. Not just to win souls, no, but really to love God. That is the whole commandment of God. Misa akala natin win souls. But how do you win souls? You love God. You just love Him. Ito nga pong nakarami, nakita pa akong video sa internet na isa daw pong katangian ng bulaklak yung sunflower, no? Kasi marami nun sa UP season yun ngayon. At pwede ko pa siya nakita kasi nga hindi ako pumasok. Pero nitong graduation, during graduation, marami po noon sa may University Avenue, sa may Philcoa. Lahat po. Papapicture ako doon pagdating ng araw. Pero di pa ngayon. Marami pong sunflower doon. At isa daw pong katangian ng sunflower is that, kaya siya tinawag na sunflower is sunusundan niya yung araw kung nasan man ito. And ang ganda lang noon kasi yung verse na His creation declares His majesty, or kumbaga yung the creation itself, no, declares kung gaano siya kahiwaga at kaya sila sumusunod sa araw, yung sunflower, is in order to reproduce themselves, no, doon po sila rumarami by being focused on the sun. And sometimes this is all we need. To just become focused in the Lord, to become in awe of Him every day, to really love Him every day. Just love God, just love God, just love God, and you will reproduce. No? You will. Kaya nga sabi nung sa 1 John 15, if you abide in me, I will abide in you. No, if without me, you can do nothing. No, we have to recognize that our life is in the Lord na. Lord, ikaw na ang buhay ko. Ikaw ang aking buhay at pag-asang tunay. No? We have to realize na siya po ang buhay na talaga natin. And then, we abound in the work of Christ, doing what He wants us to do. No? Minsan nakakalimutan na natin yung Diyos mismo na nagbibigay ng calling sa atin. Focus na tayo masyado doon sa call mismo, yung sa gagawin. We forget that Jesus called us to Himself first, no? To minister to Him, to worship Him, to adore Him, and then everything else will follow. Kaya po tayo nahihirapan, no? Ano ba ang joy of the Lord? Nagagalak po ang Panginoon sa tuwing ang kanyang lingkod ay nananampalataya sa Kanya. Paano kami mapapalakas nun? Sa tuwing kayo po ay nagagalak sa inyong mga paglilingkod, sa tuwing ang lingkod po ay nagkakaroon ng kasiyahan, sa tuwing nakakapag-win o kaya ay nakakagawa ng kalooban ng Panginoon sa kanyang buhay. Psalms 119, 9-16. Pakibasa po. How can a young man keep his way pure? 9-16. Psalms 119, 9-15. 16. 9-16. Paano mapapanatiling malinis ang pamumuhay ng sinumang tao sa kanilang kabataan sa pamamagitan ng pagsunod sa banal mong kautusan? Buong puso ang hangad kong sambahin ka't paglingkuran. Huwag mo akong hahayaang sa utos mo ay sumuway. Ang banal mong kautos ay sa puso ko iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Pupurihin kita, Yahweh, ika'y aking pupurihin. Ang lahat ng tuntunin mo ay ituro mo sa akin. Ang lahat
kagalakang dulot nitong kayamanan. Ako'y laging mag-aaral sa lahat ng tuntunin mo, ng aking maunawaan, pagbubulay-bulayin ko. Sa bigay mong kautusay, lubos akong nalulugod, iingatan sa puso ko, upang ako'y di malino. It should be a delight to serve God. It should never be a burden. Kapag nahirapan kayo gawin ang mga bagay na pinapagawa ng Panginoon sa buhay nyo, specifically yung simpleng pag-attend sa gawain ng Diyos, or siguro yung pagsisoul, kasi soul winning is very next level na yun, no? Basic syempre yung you attend the work. I believe naman God is working you, pero if may change yung medyo inaano ka na, tinatamad ka na magbasa ng Bible or mag-meditate ng word, or may problema po, no, sa ating, because the psalmist David says na it should be a delight to serve God, to meditate upon His laws, to meditate upon His statutes, yung batas ng Diyos, okay? At yung batas ng Lord hindi magandang pakinggan, no? I mean in plain ears. Kaya nga 'di ba nung sa Ten Commandments sa dulo noon, lumayo sila nung binasa ni Moses yung Ten Commandments. Kasi nga, for all have sinned and fall short of the glory of God. Ikaw pa naman kumukulog-kulog habang sabihin mo yung Ten Commandments, hanggang mamapalood ko eh. Pero, sabi ng Moses doon sa dulo, huwag kayong matakot. Ayaw lang kayo magkasala ng Lord. I'm sorry to say, marami ho talagang bawal sa pagiging Kristiyano, no? Bawal ganito, bawal ganyan. Bakit ito? Bakit ganyan? Madaling sabihin na gano'n na lang, ay, ba't naman puro bawal, para namang ang hirap. Pero we forget sometimes, ang gusto lang ng Panginoon is, mabuhay ka ng, may kagalakan sa puso mo. That is all what He wants, no? But we see sometimes yung batas niya lang na, ang hirap naman sundin niya. Alam mo yun, pag binagyan ka ng rules, tapos, ano ba yan, paano ko masunod? Pero pinadali na nga ng Panginoon eh. Pero, we have to understand, marami ho talagang bawal sa atin dahil ayaw ng Lord na tayo ay maalis doon. Tsaka una sa lahat, pinalaya tayo ng Panginoon doon. Hello? Tapos babalik ka doon. Pagtapos ka palayain ng Panginoon sa babagay na iyon, sabihin mong, bakit ganito ang buhay ko? At sobrang buti ng Diyos, sabi niya, no, malaya na kayo, amen, malaya tayo, at pwede natin gamitin yung kalayaan natin sa kahit ano, no. Pwede kayo magsala ulit, malaya kayo, alam yun. Wala, simula po nung tinanggap nyo Kristo, bukas we will study conscience, pero simula po nung talagang tinanggap nyo si Kristo, malinis po yun, clean slate po talaga kayo, no. Technically kayo po ay a free man, walang utang, walang kahit ano, lumabas po kayo sa, wala kayong binayaran, walang babaya, walang single sa inyo, labas, at pwede nyo pong gawin ang kahit ano sa buhay nyo. Kaya nga po sabi ni Pablo, gamitin nyo ang inyong kalayaan hindi para pagbigyan ng inyong mga laman, bagkus para gawin ang kalooban ng Diyos. He gives you an option. We have the decision. We still have the choice. Life is a choice, no? Ang buhay ay pagpili. Ang tanong, anong pinipili mo? Buhay o kamatayan? Because at the end of the day, the Lord loves you. Okay? He loves you. That's why He commands you to not do this and not do this, do that. No? Sabi po dun sa John 15, 5-6, if you abide in my love, you will abide in my commandments. No? That is love. That we stay in His commandments. Mahal tayo ng Diyos. We stay in the right track, doing what the Lord God, hating sin, and loving what the Lord wants. And we stay in the commandments if we stay in His love. That is love itself. No? Sabi po ng Panginoon, sapagkat nais pa po nila magalak sa mga simpleng bagay galing dito sa mundo. Bakit may mga taong hindi nagagalak sa paglilingkod, no? Dito kapag sinabi ni kung sino man leader, pinagalitan, napagsabihan, or ano man, bakit tama naman sinasabi ni leader. Wala namang masamang makakadudulot para sa kanya. Pero bakit may mga hindi nagagalak na gawin yung mga bagay nito, specifically maglingkod sa Lord, no? Sapagkat nais pa po nilang magalak sa mga simpleng bagay galing dito sa mundo, katulad na lamang ng labis sa pagsasaya,
pagbabarkada o kaya sa pamilya na tinatawag na reunion. Pasintabi po sa mga nag-reunion, no? Kaya ito'y patuloy nilang hinahanap, kaya't nahihirapan po silang maglingkod na maayos sa Panginoon. I'm not condemning yung mga nag-reunion nyo or mga nagkikipag-ibigan po sa iba. However, kaya po na lagi namin sinasabi, ang sobra ay nakakasama. Lahat ng sobra ay nakakasama, no? And if your driving force or the joy ng buhay mo still comes from mga bagay na ito, pabarukada, every festivity, every celebration, na ito yung nagpupuno sa iyo bilang tao, there is something wrong. Okay? Kasi sabi sa Psalms 23, the Lord is my shepherd, I shall not be in want. If the Lord is your shepherd, you should not lack in anything, no? Within. Ibig sabihin po nito ay yung sobrang devotion sa mga bagay na ito, no, na talagang to the point na it will dictate your life na, no? Kami po, yung pamilya po namin ay matagal na rin naman pong ganito. Nagagalit na nga po yung mga kamag-anak namin sa amin kasi nga hindi kami talaga pumupunta madalas sa mga family gatherings. Kung mapunta man, late kami. Well, kasi galing kami sa kung saan gawain, no? At wala man silang magawa. Busy din kami. Pero kasi, as you go along with the Lord, nawawalan po kasi talaga ng lasa yung mga bagay sa mundong ito. It should. It has to. I mean, gaya nga sabi ng Panginoon pa rin, whoever loses his life for my sake shall find it. No? Because we know there is something better than this. Kaya nga sabi din po ng Lord sa kanyang salita is, to follow me, you have to hate your brother, your mother, no? Not, wag mo silang pakialaman, pero that is the standard. I always say that there is a standard. No, there is a standard in serving the Lord, and it will cost you everything. Salvation is free, but discipleship will cost you your life. This is very costly as for us, kahit kami as a family, marami na rin po kami sinakripisyo sa Panginoon just to obtain yung mga bagay. Siyempre may mga bagay ka na isa-skip sa buhay mo kasi nga may gawain or may mga halaga, no? Pero hindi naman po hindi ko po kayo kinokondemn, no? Pero yung sobra po talaga yung magiging driving force na talaga siya ng buhay natin. It's very dangerous. And siyempre, at the end of all matters or of all things, it's empty. Kaya kahit naman umasa ka doon, dry pa rin siya. Sapagkat ang joy po na hinahanap natin ay nagmumula sa mga bagay galing dito sa mundo. Kung kaya't nais ng Panginoon na mahiwalay tayo sa mga bagay nito, mahiwalay po ang maling konsepto at matanggal ito sa atin. This is a very a matter that requires a deep relationship with the Lord. Kasi yung mga bagay sa mundong ito, sabi ko nga po sa inyo, ang kasalanan ay parang akala mo kailangan mo siya, pero hindi na. Nakasanayan lang ng katawan mo, kaya paulit-ulit mo pa rin siyang ginagawa, pero technically you don't need it anymore. Kasi nga yun yung nagsasatisfy sa'yo. In all things, di na sa kasalanan. Pero kasama po yun. Akala mo kailangan mo siya, tinahanap-hanap mo siya, kasi nakasanayan mo lang siya, but you don't need it anymore. In a sense, no? Everything is beneficial, but not everything is necessary. Lahat po yan pwede naman mangyari yan. Ano naman, ganito naman sila, no? Huwag niyo po akong kalabanin, no? At maghanap po kayo ng ibang preacher na naghanap ng preacher na nagsasabing, pwede naman po itong mga to. That's why, ang ganda rin ng pasok ng Panginoon, no? Wala akong pagdidisiplina, masarap pakinggan sa tenga, no? But really, it takes commitment to do these things. And may level po ng pananampalataya sa Panginoon ay hopefully, pagdating ng araw ay tayo from glory to glory, dalhin tayo ng Panginoon ko, no? Pwede naman kayo mag-gathering, no? But why not make it joyful for the Lord, no? I mean, you share the gospel, no? Etong mga nakaraan lang, natututo lang kami, kinakamusta ko yung mga pinsan ko, musta ka, kasi Kristiyano sila technically, so they should know God, no? Natanong ko lang, kamusta ka, anong devotion mo, or magana ng usapan, no? Sa family gatherings, hindi na yung mga kasi
Kakainan kayo, tas alam niyo po, dati pinangarap ko din yan, laging mag-family day every week, no? Mag-mall, linggo-linggo. Malagi. Kasi ang akala ko noon, quality time ang aking love language. Pero empty pa rin naman. Tas nag-aaway pa rin naman kami. Sabi ko, ano? Pero kapag si Lord po, simula po nanalangin naman kami as a family, umulan at bumagyo, nandun pa rin, no? Dahil sa prinsesya ng Diyos. Ganon din po as a church. That is how it should be. Okay? At upang sa gayon, ang mga nangihina po sa ngayon na lingkod ay patuloy po nilang palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan po ng paghihiwalay po nila sarili. Marami po kasing alak kong mundo sa atin na nakaka-distract from the glory of God. But really, the Lord asks people that would really love Him. Sabi po sa Revelations, isusuko ng Diyos ang mga malahininga sa Kanya. That is clear. Ayaw ng Diyos, nasala ka sa lamig, sala ka sa init. Pag Sunday, on fire ka. Monday, balik ka sa dati. Tuesday, medyo apoy ka. Wednesday, magsisisi ka. Thursday, medyo hina ka na talaga. Friday, okay, balik tayo. Yun po yung definition ng malahininga. No? Sala sa lamig, sala sa init. At isusuka po tayo ng Diyos kapag we do not keep the fire burning. That's why every day we should, anong gagawin mo sa Lord every day? No? Kung hindi ka man mag-win souls, at least meditate upon His Word. No? Naway ganun na po tayo. No? Personally me, hindi pa naman ako maabot sa ganun. Pero hopefully, no, dumating tayo sa ganung punto na wala talaga tayong gagawin kundi magstay sa presence ng Lord. No? Na talagang dito lang, hindi dito, no, simbahan, but really, doon lang tayo sa presence niya na always communicating with Him, always, kung paano niya ho dinisenyo ang tao. Okay? Simula nung kay Adan at Eva pa. Na sobrang dali ng communication and God walked among them. that was the privilege, no, na naglalakad ang tao kasama ang Diyos. Amen. Okay? Nehemiah 8:10, dito po nila sinabi yung konteksto ng the joy of the Lord is our strength. Kwento ko na lang po ito kasi yun lang naman po yung laman yan. Pero nalungkot po kasi sila nung sinabi ng, di ba, gumawa sila ng walls of, bumagsak po kasi yung walls of Jericho eh. Yes. Tapos dinayo po nila ulit. Tapos nung binasa po ulit yung commandments ng Lord, yung utos niya. Nalungkot po yung mga tao. Ba't kaya ganun tayo, no? Kapag may rules, parang nalulungkot tayo agad, parang hindi ko kaya sundin yan. Parang ganyan lagi isip natin eh, no? Pero ang sabi, go your way. Sige po, pakibasa nga. Eat the fat and drink sweet wine and send portions to anyone who has nothing ready, for this day is holy to our Lord. And do not be grieved, for the joy of the Lord is your strength. No? Psalms 84:5, ito na lang, pakibasa po ito. Psalms. Sige nga po, sabay-sabay, 1, 2, 3, go. Blessed are those In whose heart are the highways to Zion. No? Iyan po yung kantang we will go from strength to strength until we see you face to face. Ang buhay ng Kristiyano ay palakas ng palakas dapat. No? It should be that way. Kasi ang Lord po nagpapalago sa atin. Okay? Nehemiah 8:10, even in this disciplining mga commandments ng Lord, ito ba, minsan nga, may mga bagay siya talagang sasabihin sa'yo na, anak, tama na yan. May mga personal convictions na tinatawag, no? Na sa iba, okay na naman, sa iba, for example, yung soft drinks or kape. Minsan sasabihin ng Lord sa'yo, tama na yan, no? Pero sa iba, iniinom, bakit sila, Lord? Hindi, iya mo sila. Sinabi ng Lord sa'yo eh, hintayin mo tanggalin ng ibang tao yung soft drinks. So, kaya lang soft drinks sa buong mundo para hindi ako mainggit. Wala akong ganon. No? But really, may personal conviction minsan si Lord sa atin. Anak, tanggalin mo yan. Which is, mahirap. Pero, because the Lord loves you, you obey, He will lead you. No?
Pag sinasabi po namin dito na wag kayong gumawa ng ganito, ganyan, or ano pa ba, mga basic things, wag manigarilyo, wag uminom ng alak, magpakalasing sa ano. Naway wag po kayong maano no, na parang, alam mo yun, na kawawa naman ako. Mas kawawa po kayo kung pabayaan na lang ho namin, no? Bawal to, bawal yan, bakit ganito, bakit ganyan. But really, may conviction po kasi si Lord eh. But we pray, sabi ko nga, hindi kami Holy Spirit eh at the end of the day. As much as we want to tell you na, okay, no. Pero po, no, we have to be clear. Ang yes ay yes, ang no ay no. Anything between is demonic confusion. Wala pong bargaining sa Lord. But we are not the Holy Spirit. And the Holy Spirit convicts. And we pray that the Holy Spirit convict each and every one of us. Sa mga bagay na iyon, hayag man o hindi hayag. Kaya lang po nasabi ko yung paninigarilyo at pag-aalak kasi yun lang po yung hayag na hayag, no? Pero there are things in our personal lives na kinoconvict tayo ng Lord na okay anak, tanggalin mo na yan. No? Yung iba lang talaga sadyang hayag na hayag lang. Yung iba hindi naman. Kaya napakabuti din ng Lord eh. Walang dapat magyabang eh. Kasi lahat tayo meron at merong papaayos sa Panginoon. But do not be grieved, no? When the Lord says, no, okay, ito, kunyari, huwag kayong papatay. Parang gano'n. Huwag ka papatay, nalulukot ka, di ba? Para pag sumumpong pumatay eh. Para ba, huwag ka makakalo niya. Parang, di ba? Ayaw nyo ba? At may gusto nyo ba mahulo? Like, gusto ba natin bumalik doon sa pagkakaalipin na yon? Because of it, no? Ayaw natin, no? Sino ba gusto? Ayaw, no? Lahat ng ayaw. Ayaw. That's why we delight, no? We delight in, kaya yung Psalms 119, 9-16, I will meditate your statutes, your commandments, yung mga inuutos mo sa akin, uulit-ulitin ko. Because it's my delight to obey them. It should be joyful to obey the Lord. No? Masaya dapat. Ngunit, tapos na tayo dyan. Paglilingkod po sa Panginoon, may mga plano pong hindi na pagawa sa Panginoon. Kaya muli pong pinapaunawa ng Panginoon sa inyo na patuloy pong maging katatagan ninyo po ay nanggagaling po sa Kanya at hindi sa pilit na pagbabago. Kung kaya't ang ilan po ay nagkakaroon po ng pagkahirap sa pagbabago na nagmumula sa Panginoon sapagkat pinipilit po nilang gawin ang sarili pa nilang paraan. Kung kaya't nawawala po ang kaligayahan na nanggagaling sa Panginoon. Nawala yung verse na the joy of salvation. Highlight ko lang yon kasi maganda yung sinabi ni David doon. No, restore to me the joy of salvation and the spirit of will. Restore to me verse. Ito po yung panahon na nagkasala si David at nawala na po ng alat sa kanya yung kasi imagine a man after God's own heart, no? Ikaw pinakamalapit sa Lord, tapos biglang bagsak ka eh. So ito ho talaga yung nasabi niya eh. Restore to me the joy of your salvation and sustain me with 5112. Baga ng wifi. Sorry, nawala. Na-record ko yun dito eh. Hindi siya na Malapit naman na po tayo matapos, no? 3 na lang itong talata. Restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me. A willing spirit, no? Next, tapos yung sa sunod nun, 51:13. Sige. Diba dapat mas mabilis kayo sa 51:13. Kung magkagayon na aking tuturuang sa iyo lumapit ang makasalanan. Yan. The joy of salvation, no? Minsan kasi na-condemn tayo, but because of the joy of salvation, nakakaya natin na sabihin ulit na, ay, yung kasalanan ito ay mali at ayaw ng Panginoon. No? But minsan, nawawala. Because of sin, it corrupts us so much na nahirapan na tayo ay, mali ito, mali ito, mali. Okay? But sabi ni David, restore to me the joy of salvation, restore to me a willing spirit in order to sustain himself. No? Sabi sa Galatians 4:19, ito po yung expression lang ni Pablo, pero sabi dito ni Pablo na ako'y agonizing, parang gano'n, yung parang umiire.
hanggat mabuo si Kristo sa atin. No? Kaya po sabi sa John 15 kanina, na so that your joy may be complete. Meaning, hindi pa complete yung joy set within us. Of course, it will be complete once the perfect comes. Okay? Pagdating ng Panginoon. But, we are perfected every day. That's why, sabi sa John, 1 John, no, pinapangganap ng pag-ibig, no, tawag dito, pinapangganap tayo ng pag-ibig ng Diyos, no. That is perfected, being perfected in love, no. Pero hindi pa kasi talaga buong buo si Kristo sa atin, kaya ito po yung sinabi ni Pablo sa kanila, kasi galing na sila sa by grace na, alam mo yun, saya-saya na nila, yay, malaya na pala kami. Tapos biglang babalik sila na sa batas ulit na, dapat ganito, dapat ganyan. Alam mo, andun ka na, tapos biglang hindi pala, no? Tapos kaya sabi ni Pablo, hanggat ako'y, parang hindi mo problema pero really more on praying for you until Christ is formed in you. But by this is love is perfected with us so that we may have confidence, no? Pina-perfect pa tayo in love ho lahat, no? At sa biyaya ng Panginoon, ito po ang magpapatatag sa atin. However, the Lord wants us to understand na talagang Kanya po dapat nanggagaling ang kagalakan. Kung kaya't ang iba po ay tinatamad, forward ko na to, tinatamad, kung kaya't iba po ay nawawala na po ng desire, kapag ilingkod, tumatabang na, wala na po kalagayahan ng galing sa Panginoon dahil din po sa pagkakasala, gaya sinabi ko kanina, kaya't nawawalang kagalakan na gagaling sa Panginoon. Ngunit pinapasabi po sa inyo ng Panginoon na ang kasalanang ito ay naunawaan po niya na kayo ay nahihirapan sa mga bagay nito. Kaya't siya mismo ang magbibigay ng lakas at katatagan at kaligayahan upang malampasan po ito. Napakabuti po ng Diyos. No, He doesn't just correct you but really sustains you. Kaya ito po yun, yung sustained, kaya po ito yung hinighlight ko doon na He gives you the spirit to will, to sustain, no? To maintain. Ngunit kapag matatapos na po tayo, ngunit po ang isang pagsubok sa isang lingkod ay nagbibigay kahinaan, ito po ay nagbubunga ng mali. Kapag po tayo ay napapanghinaan lalo sa pagsubok, may problema ho sa pagtingin natin. Wala akong problema sa Diyos. He is perfect, He is sovereign. May problema ho sa perspective natin. Nagkakaroon din po ng kaguluhan kung tama po ang kanyang ginagawa o ang kanyang paglingkod kapag po ang kanyang kaligayahan ay nagmumula sa mali. May questioning na. Kung kaya't muli pong pinapaalala sa inyo ng Panginoon na patuloy lamang pong isuko ang mga bagay na hindi pinapagawa ng Panginoon at patuloy lamang po ipanalangin ng kanilang mga puso na maging handa sapagkat ang Diyos mismo ang magbibigay sa kanila upang sa gayon po ay ma-equip sila sa kanilang paglilingkod. He will equip you for all things, no? And that is the strength that comes from God. It's not by motivation. If you want motivation, you become motivated by the cross. No? Wala po tayong ibang motibo dito kundi dahil namatay si Kristo at para sa sanlibutan ito. That is the only motivation we have. Nothing more, nothing less. Everything else is just decoration. Ni Pablo, doon tayo magtatapos, Philippians 2. Philippians 3. 17 at 3 dito, sabi niya na what is more, I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord, for whose sake I have lost all things. Pakisabi lost. I consider them garbage, that I may gain Christ and be found in Him, not having a righteousness of my own, hindi dahil ako'y mabuti sa aking sariling gawa, that comes from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness that comes from God on the basis of faith. I want to know Christ, yes, to know the power of His resurrection and participation in His sufferings, becoming like Him in His death, and so somehow attaining to the resurrection of God. Not that I have already obtained all this, or have I already arrived at my goal, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do,
forgetting what is behind and straining toward what is ahead, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Heavenward. Pakisabi heavenward. Ang direksyon nyo po ay langit. No? Wala po kayo ibang pupuntahan. Wala po tayo ibang goals sa buhay niyo. And as we know God more and deeper, His joy is strengthening us, knowing na tayo papunta sa Kanya. That is the joy that keeps us going. No? Ayun lamang po sa gabing ito, can we all stand as we pray for each one another? No? Maaring mayroong natatabangan sa atin sa mga gawain or may mga tinatamad gaya ng sinabi ng Panginoon kanina sa umaten na gawain ng Diyos. I believe God is speaking to us directly. He's so good, church. Napakabuti ho ng Diyos dahil bago ho tayo bumagsak, sinasabi na ho talaga niya. You know, even before, kung papansin ninyo yung mga dumaan sa simbahan, ang dami ng word na binaba ng Lord for it. Kung papansin ninyo. And He was preparing us for it. Because He's that good. You know? Kung papansin ninyo yung mga nakaraan, binalik tayo ng Lord sa basics. Diba nga, tinuro ulit ng Lord ng unity, huli ko tinuro sa makakaturo na rin ng tools na to, which is, meron na tayong ginunawaan. That's why I hope na we really listen to the word intently. Last week, 2 weeks ago, the holy fear of the Lord. Last week, helping others, and patuloy po tayo pinapalago ng Panginoon. And today we will pray as we close our eyes to Him. Maaring may mga bagay no nagdudulot sa atin na kabigatan. Kahit wala ng drums, yan. Na kabigatan dahil nga may mga pinapagawa ng Lord sa atin. Hindi natin maisuko-suko. Sabi ng Lord, huwag na. Pero pinipilit natin ang sarili natin gawin. Kaya tayo lalong nabibigatan sa paglilingkod sa Kanya. Oh Lord, we ask for your forgiveness today. And we repent, Lord. Change the way we think, Lord. Pagkat nais namin mabuhay sa presensya mo every day of our life. We never want to leave this place. We always want to stay, Lord. And give us that heart. Restore to us the joy of salvation. Kung meron man, Panginoon, na nawalan na ng sigla sa kung ano ang ginawa mo para sa amin, Panginoon, 2,000 years ago, Lord, restore to us today. Nang sa gayon, maging masigasig muli kami, Panginoon, sapagkat sabi mo, sususukan mo, Panginoon, lahat ng malayunin na, Panginoon. Lord, we want to be on fire. Starting tonight, Lord, every day, not just tonight, Lord.